Ang paglilingkod sa Diyos, makapagbibigay sa atin ng napakalaking pagpapala sa buhay. Hindi natin kinakailangan magpakapagod at gumawa ng gumawa upang mabuhay. Kung tama ang ating posisyon sa paglilingkod sa Diyos, kung ginagawa mo ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa ang paglilingkod mo sa Diyos, ako po ay naniniwala, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Ang talata po na ito ay nagpapahiwatig na ang paglilingkod sa Diyos ay dapat magmula sa ating buong pagkatao. Dapat ang paglilingkod natin ay nagmumula sa ating buong pagkatao. Dapat natin ibigin siya ng buong puso, ng buong lakas, kaluluwa at pag-iisip. Ang mga talata po ito ay nagpapakita, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Diyos ay nagsasangkot din ng pagmamahal sa kapwa. Kaya nga po sabi doon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Kasi ang tanong po ng mga Pariseo at mga Saduceo, sa lahat daw ng kautusan, ano daw ang pakiulit na. Ano daw ang pinakamahalagang utos? Ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Sa makatuwid, ang tunay pala na paglilingkod sa Diyos ng buong buo ay nagsasangkot din ng pagmamahal sa kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, hindi maaaring magkahiwalay. Lagi itong magkasama. Lagi itong magkaugnay. Napakalaking kabalintunaan po na nagmamahal tayo sa Diyos, pero hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa. Hindi po kailanman nakakakitaan ka ng tunay na paglilingkod sa Diyos kung hindi ka nagbibigay ng tunay na pagpapakita at pagpapadama ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Tandaan po natin, ang tunay na larawan ng pag-ibig sa Diyos ay paglilingkod sa kapwa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po sa Leviticus chapter 19 verse 18,